Kahit anong gawin natin, hindi na natin yung mahahanap. Kailangan natin humanap ng taong meron nun at bilhin yun sa kanya. Kung yun lang talaga ang magagawa natin, dapat may lagay natin kagad sa digital net auction site. Tapos, maghihintay na lamang tayo ng taong gusto magbenta ng kanyang gamesoft. Pero teka, saan tayo kukuha ng pera? Yung naipon natin doon sa laban, kaya lamang 800 milyon pa lamang yun. Dapat 5 bilyon eh. Nagkakamali ka dyan, Gon. Ano? Hindi tindahan ang kakausapin natin. Tanungin na lang natin kung ano ang gusto niya. Karamihan sa mga tao nagtitinda ng ganyan, mas mahal pa sa ordinaryong tindahan kung magbenta. Minsan, doble ang presyo. 10 bilyon ng presyo? Bakit hindi natin subukan? Wala namang mawawala. Sige, pero nasisiguro ko sa'yo, walang papato sa atin. Naghahanap ng Greed Island, yung mapapag-usapan ng presyo. Ha? Wala pang 5 segundo. 10,000 na kagad ang sumagot. Bakit gano'n? Samantalang 100 lang ang kopya ang ginawa, hindi ba? Alam ko na. Karamihan sa mga taong ito ay puro peking Greed Island lang ang binibenta. Alam mo naman, 5.8 billion na tunay na halaga nun, hindi ba? Pero siguro naman, meron sa kanila na tunay ang ibinibenta kahit isa lang. Wala na. Sa sobrang dami ng mga taong yan, siguradong hindi natin sila makakayang isa-isahin. Tiyak na mahihirapan tayo makapag-desisyon kung tunay nga ang binibenta nila sa atin. Wala na tayong magagawa. Wala na magagawa. Kakainis. Ha? Kinuha. Hindi ako sigurado, pero maaaring meron siyang gamesoft noon. Ha? Sino yun? Sinong sinasabi mong merong Greed Island? Ayoko talaga humingi ng tulong sa kanya, pero wala na akong magagawa. Goto! Ako ito, si Kilua. Oo, ayos lang ako. Sandali, pwede ko ba makausap yung baboy dyan? Huwag kang magsinungaling. Sigurado hindi siya makakalis dyan sa bahay. Maghihintay ako sa linya sa loob ng 10 segundo. Kapag hindi niya ako kinausap, dudurugin ko ang mga laruan niya. Ano ba yun? Marami akong ginagawa, ha? Makinig ka mabuti. Kapag pinakialam mo mga laruan ko, tatapusin kita. Niloloko lang kita, kuya. Huwag kang magalit. Nakakatakot na naman eh. Paprangkahin na kita, kuya. Ang larong Greed Island? Oo, alam ko ang larong yan. Hindi ko akalain sa dami ng tao, ikaw pa magtatanong tungkol dyan. Meron ka ba nun? Wala. Gusto ko pero hindi ako nakabili. Isipin mo na lang, 5 taon pa lamang ako nung nilabas yun. Kaya wala akong pera. Balita ako, 20,000 daw ang nagbebenta. Samantalang 100 kopya lamang ang nilabas ng kumpanyang gumawa nun. Ginawa ko na lahat para makabili, pero wala talaga akong makita matino nagbebenta ng Greed Island. Napagod na rin ako sa kakahanap ng larong yan. Kaya naisip ko, magpapahinga na lang ako. Basta balita ako, alamat na raw ang larong yan. Kaya kung ako sa'yo, wag mo na lang hanapin. Talaga bang wala ka na magagawa kaya sumuko ka na lang sa paghahanap? Wag mo na nga lang ipaalala sa akin yan. Mahalaga meron na akong impormasyon. Alam mo naman na mahalaga na lang sa akin ngayon trabaho tsaka pera. Kaya hindi na ako nag-aaksaya ng panahon sa larong ganyan. Talaga? Baka naman gusto mo sabihin sa akin yung impormasyon. Ha? Magbayad ka muna. Paano kung ibigay ko sa'yo ang memory data ng Greed Island? Payag ka ba? Nakakuha kasi ako ng isang ROM card na masyadong marami ang koneksyon. Kung pag-aaralan mo mabuti ang datos, siguradong pwede kang makagawa ng maraming kopya ng laro. Niloloko mo ba ako? Ayoko naman sa mambiro, ha? Hindi ko pa nagawang magsinungaling ng dahil lamang sa kasakiman. Naintindihan ko, pero meron ako dalawang impormasyon. Teka, delikado kung dito tayo mag-uusap. Huwag kang mag-alala. Kahit may nakikinig pa sa usapan natin, wala siyang magagawa. Ang una ay ang site para lamang sa mga hunter. Ito ang pinakamalakas sa NEP dahil sa dami ng impormasyon at taas ng kredibilidad. Sa sinasabi kong website, maaari kang makakita ng iba't iba't mamahaling kayamanan na hindi mo basta-basta makikita sa isang ordinaryong website. At para makapasok ka, kakailanganin mo ng hunter card at ang iyong address. Ibibigay ko sa iyong address kapag nakuha ko ng ROM card. Sige, walang problema yon. Yun nga pala isa. Alam mo ba ang tungkol sa subastahan sa Yorkview City? Oh. Meron akong balitang makikita mo doon ng larong yun. Mga 20 hanggang 30 piraso ang dadalhin doon .
Ayon sa mga impormasyon na nasagap ko, hindi raw kilalang tao may hawak. Pero hindi pa rin sigurado ang impormasyon na sinasabi ko sa'yo, ha? O sige, maliwanag. Ipapadala ko na lang ang ROM card gaya ng dati. Pasensya na, sa haba ng pag-uusap namin, naialok ko sa kanya ang ROM card. Walang problema sa akin yun. Nakakuha naman ako sa kanya ng mga halagang impormasyon. Una, merong site. Mga hunter na katulad mo ang makakapasok lamang. Ganun pala eh. Gagamitin ko ang license card. Sandali! Gagamitin mo ba dito yan? Mabubulgar ang iyong address kapag ginamit mo ang computer dito sa inyong bahay. Maraming mapagsamantalang tao ang pupunta dito para kunin ang license card mo. Sige ka. Oo nga no. Sa ganitong kaso, dapat pampublikong computer ang ginagamit mo. Gaya namang nasa computer shop. Kung sa bagay, kahit makuha pa natin ang address, siguradong hindi rin tayo makakapasok sa kanilang website. Teka, ano naman yung isa? Ang magaganap na subastahan sa York New City. Ha? Sinabi niyang baka hindi totoo ang impormasyon. Pero sinabi niyang minasagap din siyang balita na isusubasta lang ilang piraso ng Grid Island. Ha? Talaga? Sabi niya, isang hindi kilalang tao may hawak ng mga yun. Maaari kayang ang taong yun ay si Jean? Oo, maaari. Kahit ano pa ang mangyari, kailangan lamang iswertein tayo para mapasakamay natin ang Grid Island na yun. Si Jean Freaks? York New City? Subastahan? Kiluwa! Oo, kailangan natin pumunta doon. Sa York New City! Pagkatapos nun, ang Grid Island ay hindi na nakita sa pamilihan kahit kailan. Naging isa na lamang itong alamat. Ito ang kaisa-isang larong impormasyon na lamang ang makikita mo sa net. Isang napakalaking halaga na pumapatak sa 50 bilyong genis para sa isang set na soft at ROM card na mayroong maliwanag na datos ang pag-aari ng bilyonaryong si Mr. Batera. Nakakatuwa naman. Bibigyan ko ng wakas ang sinasabi niyong alamat.